Breaking news, guys, breaking news. A judge has reissued the arrest warrant for the Miss Universe president, Senor Raul Rocha Cantu. Remember, guys, he was previously working with the authorities and he was deemed to be a collaborative witness. Because of that, they had revoked his arrest warrant. But guys, it seems as if the addresses that Mr. Cantu had listed are all fake addresses and he's nowhere to be found, so his whereabouts are unknown. And because of that, he has officially lost his protective witness status. Not only that, guys, but now he is officially being sought by the federal authorities. Just when we thought this had all ended, guys, here we are again. The criminal cases against him remain active and the judge reaffirmed the order for Raul Rocha Cantu's immediate arrest, guys. All I'm gonna say is the God of Olivia Yase. Let me know what you guys think about all of this in the comment section. Of course, I'm gonna keep you guys updated on any new developments. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong balita na kung saan itong si Raul Rocha ay pinaghahanap na ng mga alagad ng batas dahil nga doon sa kanyang mga kaso ng illegal activities. So ngayon, balita po ito last week at talagang pinag-usapan ng dito sa mundo ng internet dahil controversial itong CEO ng Miss Universe. At isa ito sa mga salarin dito sa skandalo at controversial na Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So marami ang mga nanggigigil mga kapolitika dito kay Raul na maparusahan ito sa lalong madaling panahon dahil sa kanyang mga pinanggagawa dito sa beauty pageant. At sana ay magkaroon na ng hustisya itong mga biktima ni Raul Rocha. So according sa mga rumors mga kapolitika ay protected di umano itong si Raul ng kanyang mga connections na mafia dito sa Mexico. And speaking of Mexico ay nadulas po pala itong si Osmil dahil nga 'di ba nung nakaraang buwan is naglabas na rin po ng judgment or hatol ang korte dito sa Thailand kay Anja Karaotatip na kung saan pinag-usapan natin mga kapolitika at ibinalita na rin po ng mga mainstream doon sa kanyang misleading information sa pagbenta ng mga shares or ng mga investors niya, na mislead niya yung mga investors mga kapolitika, kung kaya kinasuhan siya doon sa korte ng Thailand at in fact hindi nag-attend sa mga hearings itong si Jack Karaotatip, kung kaya napilitang maglabas ng hatol ang korte ng Thailand. So malinaw pa sa sikat ng araw na ngayon si Raul Rocha at si Jack Karaotatip ay wanted dito sa batas. So pinaghahanap na sila ngayon mga kapolitika at si Osmil ay nadulas dito sa kanyang pa-live kasi meron siyang live session kasama itong mga personalities na mga kapwa niya Latinos. Nadulas siya na ang sabi is nandito daw sa Mexico itong si Jack Karaotatip at ang sinasabi according doon sa mga rumors ay baka daw protected ng isang malaking sindikato or mafia itong si Jack Karaotatip. At the same time, itong si Raul kasi nga pareho silang wanted. So, hindi maiwasan na baka meron silang mga connections sa government dahil nga itong tatay ni Fatima ay merong connection doon sa government mga kapolitika, yung kailang president na babae. So, hindi natin alam kasi talagang malakas ang mga sindikato dito sa Mexico. So, yun. At mabuti nga ito dahil talagang justice is coming to town nga dito sa mga naging biktima, mga nasaktan nila Jack Karaotatip at ni Raul Rocha. Hindi man sila naparusahan dahil sa kailang ginawa sa Miss Universe, pero meron namang ibang paraan ang kapalaran na sila ay mapanagot, most especially dito sa mga fraud, dito sa mga iskandalo at sa mga pagluluto-luto nila ng mga resulta. Okay, so malapit na mga kapolitika at ang sabi nga ay abangan ang susunod na kabanata. Samantala, pag-uusapan po pala natin itong balita dito sa Miss Grand International All-Stars. Kasi ang sabi mga kapolitika ay na-postpone daw yung first date nila na supposed to be January 25 to February 13 dahil according to Nawat ay asikaso pa daw ng visa yung mga gustong sumali dito sa MJ All-Stars. Pero hati naman ang mga opinyon ng publiko nang sabi daw ay baka wala daw tumangkilik or hindi daw kinagat
itong papageant ni Nawat, which I believe and I totally agree na somehow is merong katotohanan itong mga spekulasyon ng publiko na baka hindi daw ganoon katinangkilik yung papageant ni Nawat, kasi nga mga kapolitika, napaka-imposible naman yung $1 million na madidepensahan mo yung corona sa loob ng 3 taon. So mahirap yun, kung kaya alanganin rin yung iba na sumugal dito, at most especially na meron itong bayad $5,000 yung bayad mga kapolitika as registration fee. Okay, but worth it naman yun kung aabot ng 100k yung mapanalunan mo, pero parang 1 in a million din kasi yung chance mo na mananalo ka. At isa pa ay medyo nagdadalawang isip rin siguro ang Miss Grand International na ito ay tutuloy, dahil malaki rin ang gastos sa production. Okay, kung gusto natin na magkaroon ng Miss Universe sa production katulad nung ginawa ni Nawat sa MU 2025 ay medyo mahal mga kapolitika, at meron pa yung mga staff, babayaran mo rin, not unless is talagang babahain at dudumugin sila ng mga sponsors. So talagang mababawi nila yung gastos at yung papremyo pa dito sa mga winner. Okay, dito sa winner ng MGI All-Star na 100k. So kung kaunti lang yung nagpa-register, obviously ay talagang mahirapan sila na i-push itong Miss Grand International. Pero kung talagang totoo man na yung iba is nanghihingi ng extension, dahil nga pag kumuha ka ng visa ay hindi lang naman weeks, it takes even months to get a visa. Okay, so yun yung aking maging opinion at ang aking mag-reaction, kasi hindi naman lahat ay merong visa dito sa Thailand. Kasi halimbawa kumuha sila ng visa doon sa bansa na kung saan ay ginanap yung isang international beauty contest, so doon lang sila may visa, at hindi naman lahat ng pageant is dito ginanap sa bansang Thailand. So sa akin sana is hindi totoo yung mga rumors na baka walang gaanong pa-register doon sa kanilang pageant mga kapolitika na MGI All-Star, kasi gusto rin natin na tuloy yung pageant na yun. Yun nga lang ang gusto nating baguhin ay sana i-limit nila, tama na yung pinakilala ng mga trans sa sumali to sa MGI All-Star, kasi talagang madidisappoint yung ibang mga kababayan na sumali, kasi amin natin sa hindi ay talagang gusto nila na exclusive lang pro yun para patas naman yung laban. Okay? So yun ang aking mag-opinion at ang aking mag-reaction. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa balita na kung saan si Jack Rautatif at itong si Raul Rucha ay parehong pinaghahanap ng batas? At ano rin mga kapolitika ang inyong mag-opinion dito sa pagka-postpone ng MGI All-Stars? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello stars and hello fellow pageant lovers. This is your Diva Star. Kakatapos nga lamang ng mga international pageants for 2025. Pero eto na naman tayo talaga for 2026. Inaabangan ng MGI All-Stars first edition, diba? We already know the first 2 queens from the Philippines, and we still have I think 2 or 3 more, at itong dalawang ito sabi di umano ni Mrs. Potts ay nag-confirm na. O diba? And itong dalawa pa lang ito, sulit na if you'll be watching it live in Thailand, diba? Dadalhin nila ang kanilang unfinished business, unfinished competition, unfinished rivalry from the other pageant to the grandest stage, diba? Kilala nyo na kaya yan kung sino sila? Sila ang masasabi nating Mara Clara. Pwede ring Mariah Carey and Whitney Houston. Pwede ring Tyra Banks and Naomi Campbell ng pageant industry or pageantry. So, abangan natin itong dalawang ito. Very, very exciting. Nasa Christmas pageantry wishlist nyo sila. So, for sure, mahuhulaan nyo na yan. And it's just a matter of time bago nyo makilala kung sino itong dalawang sasabak at magka-grand comeback sa Miss Grand International All-Stars First Edition. Cheers!